Welcome back to my channel mga idol. Pabilisang tutorial po tayo ngayon tungkol sa ating mga makinang di gasolina na ang kondisyon ay taas-baba ang andar. Pati na rin po yung mga motorsiklo. Saan mang sulok kayo ng mundo ngayon, kapag napanood nyo ang video na to ay kayang-kaya nyo na mismo na kayo na mismo ang gagawa na hindi na kailangan pang ipunta sa paggawaan ng mga makina o hindi na kailangang tatawag pa ng mekaniko. Para masundan ninyo at maintindihan ninyong mabuti ay step by step ang gagawin nating tutorial para hindi kayo malito. Yung mga importante lamang po ang ipapakita dito para hindi tayo aabutin ng isang oras dito, para hindi kayo mag-skip at maboring. Yung importante lang papakita natin. Itong makina na 6.5 horsepower na di gasolina na China ang re-referin natin. Papakita ko sa inyo ang kondisyon niya na hindi normal. Ayan, mas babang ka. Kapag ganitong kondisyon na ay isa lang po ang pwede nating ayusin dito, yung carburetor lamang po, wala nang iba. Shortcutin lang natin para mabilis. Hindi na kailangang ipakita ko pa kung paano ko binaklas itong carburetor na to. Kapag nabaklas na po itong carburetor ay syempre lilinisan natin. Susubukan pa nating survivein. Yung iba po ay automatic pinapalitan na po yung carburetor kapag ganun na ang problema, para hindi ka na ma-stress pa. Subukan nating linisin ito. Linisin natin lahat ng mga butas, ihipan natin. Yung mano-mano, ihipan natin, tusok-tusukin natin ng kung anong pinagtutusok, karayom o string ng gitara, pwede rin. Kalasin lahat ang pwedeng makalas dito. Kung meron kayong compress airan ninyo para malinisan ng mabuti. Pagkatapos linisan ay sakay balik, kaandarin, tsaka itono. Kapag ginawa nating lahat, ay ganun pa rin, taas-baba pa rin ang andar. Kahit ipunta mo yan sa totoong mekaniko, ay nako, hindi pa rin yan titino. Titino lang yan kapag sinabi ng mekaniko na palitan na ng carburetor. Kasi po ito, tignan niyo itong carburetor. Kahit anong gawin nating pangtusok ng karayom o kaya ihipan, hindi po natin talagang malilinisan yung mga butas na maliliit na nagkurba-kurba dito. Kung nabarado na po yun, kung hindi na kaya ng compressed air at saka hindi naman wala namang kumurba-kurba na karayom, nako, talagang hindi na matatanggal. Talagang hindi na yan titino kung hindi natin papalitan ng carburetor niya. Lahat ng paraan ginawa ko na dito para lang titino itong carburetor na to, pero talagang hindi. Binalik ko na pero talagang hindi pa rin. Ang patunay po na ito talaga ang sakit kapag ganito ang kondisyon ng makina na taas-baba ang andar ay ito. Itong lumang makina na to ay kondisyon po ito. Ilagay natin ito yung carburetor ng bugok na makina na yon. Lagay natin ito at saka natin aandarin. Bali, nakita naman ninyo na dalawa na silang makina na taas-baba na ang andar. Ang gagawin natin ay balik ko na lang yung dati niyang carburetor. Itong luma na to balik ko para makita ninyo na talagang normal kapag umandar. Talagang bulok lang talaga itong carburetor ng isang makina na to. Shortcutin lang natin mga idol para naman hindi tayo abutin ng isang oras, para hindi kayo maboring at hindi kayo mag-skip. Yung mga importante lang po ang dapat nating ipakita dito. Bali, yan na po mga idol, binalik ko na po yung luma niyang carburetor. Kahit luma to pero kondisyon. Yan. Ayan po, kondisyon na kondisyon po itong lumang carburetor niya. Itong dati, wala pong naparado sa loob. Ang sira niya lang ito ay wala nang choke. Pero walang problema kung walang choke. Hindi gaya ng isang makina na yun, na wala na komplikasyon na yung carburetor niya. Talaga nang mapalitan. Kahit anong ginawa na nating pinag-survive dito, hindi na talaga na-survive. Kaya palitan na talaga ito. Bali, pang 3 akong mekaniko na gumawa nito. Pero sinurvive ko, wala talaga. Yung mga dalawang unang mekaniko, sinusurvive pero bumabalik din. Kaya walang silbi.
Kaya ito na lang ang suggest ko sa may-ari, palitan na lang itong carburetor niya kasi abnormal itong carburetor niya na to. Mag-i-stress lang. Wala pong mangyayari kung gagayahin ko yung mga unang diskarte ng dalawang mekaniko na pabibilhin ko ng may-ari ng makina na to ng repair kit, tsaka ko ibalik, saka ko linis-linisan, titino, pero wala na, baka babalik rin, may stress lang yung may-ari ng makina at magdadagdag gastos lang. Yun ang pinakamagandang suggest ko sa kanya, palit carburetor. Siya nga pala mga idol, itong diskarte ko na to, ang diskarte ko na walang nagturo sa akin at wala sa libro, na ito lang ang naging diskarte ko na kung paano ako naging chief mechanic sa Baguio noon, na hindi man ako nag-helper kailanman kasi ayaw kong mag-helper. Kaya ito ang diskarte ko na kapag hanapin ko yung sakit ng makina, kukuha ako ng isang kondisyon na makina at yung suspitsa kong sira niya, ipalit ko. Kapag tumino, o di, yun talaga ang sira. Ganun po ang diskarte ko. Nung pumasok akong nag-apply bilang chief mechanic ng motorsiklo sa Baguio. Pero ang totoo, idea lang ang meron sa akin. Ganun lang ang talagang ang diskarte ko. Yung motorsiklo ko na kondisyon yon, pinagpalit-palit ko lang yung suspitsa kong mga sira niya. Ganun ang diskarte ko, kaya ako natuto at naging chief mechanic. Yung motorsiklo din pala, kapag ganun din ang kondisyon taas baba ang andar, automatic po carburetor. Kaya lang, ang pinagkaiban lang kung motorsiklo, ganito ang itsura. Kapag angdarin natin at taas baba ang andar, subukan muna nating takpan yung tambutso niya para tignan natin dito sa manifold niya. Kapag makikita naman dito kapag nagsisingaw. Siyempre, kapag nakita nating nagsisingaw dito sa manifold niya, siyempre palitan natin itong manifold niya. Saka natin ibalik. Huwag na muna nating baklasin yung carburetor kasi kapag ito lang ang nagkasingaw, iyon lang ang dahilan. Hindi maganda po yung baklas ka ng baklas, hindi naman yun ang sira. Kapag nakita mo lang yung sira, yun lang ang babaklasin mo. Konting correction lamang po mga idol, sa motorcycle po ako naging chief mechanic. Doon po ang talagang master ko. At saka itong mga di gasolina, yun po ang master ko. Yun pong mga di crudo ay alam ko lang mag-repair, pero talagang iba kasi yung master at saka yung alam mong mag-repair. Iba yung master at saka chief. Parang ganun po ang ibig kong sabihin. Dahil pagka-mekaniko lang po ang tinapos nating pag-aaral, kaya lang hindi ko kinuha yung aking diploma noon kasi nga hindi ko tinapos yung OJT kasi ayaw ko po kasi yung nag-helper. Medyo naasar lang ako noon nung doon sa shop na pinag-OJT-an ko noon para makumpleto ko sana yung pag-aaral ko para makuha ko yung diploma ko. Kaya lang, yung pinag-OJT-an ko ay pinagbabaklas lang ako. Kapag ibalik na, titignan ko yung pinaka-importante kung ano-ano ang inuutos. Sige, utos ng utos. Pagbalik ko, wala na yung pinaka-importante kong dapat kong tignan, balik na. Para pang sinasadya, parang pinahihirapan lang ako. Kaya yun na po ang naging rason ko, kaya naisipan ko yung pinakita kong diskarte sa inyo kung paano ako naging chief mechanic at natuto. Kasi nga, hindi ko tinapos yung OJT ko, kaya hindi ko nakakuha yung diploma ko. Wala pong mangyayari kung ang pinasukan yung shop ay mag-helper kayo para matuto. Yung mga mekaniko doon ay talagang sinasadyang hindi kayo talaga turuan. Ay wala pong mangyayari. Maghanap po kayo ng ibang shop na pag-helperan ninyo. Kahit paabutin kayo dyan ng 5 taon kung yung mekaniko nananadya. Kumbaga, nagtatanong ka kung ano yung pinaka-importante, hinihilo ka pa para hindi ka matuto. Meron talagang ganun. Yan lamang po, medyo nadagdagan lang ng konting personal na buhay ko kung paano ako natuto. Kung gusto nyong gayahin yung ganong diskarte ko kung paano ako naging chief mechanic, ganun po ang gagawin ninyo. At saka itong pinag-uusapan natin na taas baba ang andar ng makina, ganun talaga ang magiging problema, yung carburetor lamang po. At kung meron kayong natutunan na kahit konti at kung nagustuhan nyo ang video na to, ay wag naman sana ninyong ipagdamot na pindutin ang dapat nyong pindutin dyan sa baba. At para naman hindi na hahaba pa itong videos natin, ay magpapaalam lang yung lingkod, Boy Bertot.